O, sige. Yes po. Okay. Magandang umaga mga kapanalig at happy Kapanalig Day sa ating lahat. At ito po ay isang malaking karangalan ulit na maimbita sa ating Kapanalig Day. Ano? Bago ang lahat ay batay ko muna sa inyo ng magandang umaga po. At hopefully tayo po ay in good shape at despite we continue to fight, no? Ito pong pandemic ay positive pa rin tayo at lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Of course, with the help and intercession of our Blessed Mother. Kaya po sa atin hong simula ng ating sharing ngayong umaga, umpisahan po natin sa atin hong isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umagang ito na kami po ay magkatipon-tipon muli bilang isang kapanalig community. Papasalamat po kami sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Nagpapasalamat po muna kami unang-una sa pagbibigay mo din sa amin ng iyong ina, na aming inang si Maria. Ganun din po ang aming mga sariling magulang, higit ang aming ina na nagluwal sa amin dito sa mundo, na isang malaking biyayang aming tinanggap mula sa iyo. Naway patuloy namin pahalagahan ang buhay na iyong pinagkaloob. Naway aming mahalin ang mga pagpapalang iyong iginagawad, lalo na ang pagmamahal namin sa aming ina, pagmamahal namin sa aming mga magulang. Ngayon din po ay patuloy kami humihiling na basbasan mo ang araw na ito na kami nagkatipon-tipon. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, sapagkat alam namin na kung wala kayo, wala rin kami. Kaya naman po sa puntong ito, bilang isang kapanalig community, kami ay lumalapit na padala mo ang banal na Espiritu upang kami ay inspire at buksan ang aming isip at puso sa mga salita mong nagbibigay buhay. Sa mga pangyayari sa aming buhay, makita namin ang iyong kamay. Upang sa ganon, patuloy kaming tumugon sa iyong tawag, patuloy kaming makilahok sa iyong misyon, at patuloy ka naming dakilain at mahalin sa aming buhay. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Okay. Hello. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, hopefully, napapakinggan niyo po ako at na kahit pa paano nakikita sa screen, ano? So, I know you know very well na ang atin hong sitwasyon ay ganito. No, kung minsan ay tayo ay nagkikita-kita, nag-uusap at nagkakaroon ng connection through virtual or online, no? Tulad ng ating Kapanalig Day, no? Di lang ako sigurado kung ito ang unang pagkakataon, pero makikita po natin ngayon ay nandito ako sa amin at nandiyan kayo sa studio at yung iba nasa ating mga tahanan, pero hindi rin po hadlang ang pandemya para gawin natin ang ating mga mabubuting gawain at atin mga pagpupumilit na sumunod sa ating Panginoon upang ating palaguin ang ating buhay pananampalataya. Napakaganda po ng ating topic na ibinigay sa atin para pagnilayan natin ngayong araw. No, napakaganda po. Kung di po ako nagkakamali, puso ng ina, puso ni Maria. Kasi naka-ikatlong araw na tayo sa buwan ng Mayo. Di po ba? At ngayong panahon ng buwan ng Mayo ay tinatawag din po natin itong month, no? Traditionally dedicated to honoring the Blessed Virgin Mary. Kaya sa atin mga simbahan, sa atin mga bahay, lalo ngayon, no, na tayo ay laging nananatili, ay pinagdiriwang natin ang buwan ng Mayo
bilang tinatawag nating Marian Month. No? Of course, with May procession dati, merong May offering, flowers offering, merong crownings, and other popular devotion in honor of the Mother of God. So this May is a month, no, traditionally dedicated to honoring the Blessed Virgin Mary. Kaya tinatawag natin itong Marian Month at napakaganda po sapagkat lagi ho itong natataon sa liturgical season natin ng Easter. And particularly ay isinisingit natin at ine-emphasize natin ang ating mahal na ina sa kanyang partisipasyon doon sa Paschal Mystery and her presence, no, with the church in preparation for Pentecost, no? Kung saan nagdasal siya kasama ng mga unang alagad sa upper room while awaited the descent of the Holy Spirit. Meron ding other reason, siguro kung ba't itong topic natin ngayon, sapagkat kung di ako nagkakamali, mga kapanalig, ay ngayong buwan din ng Mayo, kung hindi 3rd, no, o 2nd, no, Sunday, ay pinagdiriwang natin ang tinatawag nating Mother's Day. Diba? Mother's Day. Oo. Kaya po, sa panahong ito ay pinagdiriwang natin ang talagang puso ng isang ina. At kasama doon ay ang ating pagnanais na yun, muling pagnilayan, pahalagahan ang kontribusyon ng isang ina sa ating buhay. No? Yung ating biological mothers, ganun din ang ating spiritual mother, na walang iba kung hindi ang ating mahal na ina. Alam niyo po, nung ako ay inimbitahan ni Apple at ng staff, no, sa Veritas ng magbigay nga po ng konting refleksyon tungkol dito sa mga natin, nabanggit ko po mga importanteng pagdiriwang natin ngayong buwan ng Mayo. Alam niyo po, unang tumatak sa akin ay yung nag-viral ho. Siguro napanood ninyo sa isang palatuntunan, sa isang istasyon, at kumalat po ito sa social media. Di ba na merong isang bata, lalaki, no? Na nag-selfie siya at pinost niya. Kung hindi po ako nagkakamali, sabi niya, the best ever birthday celebration. Okay? Anong nangyari? Itong bata kasi, katatapos lang nung bagyo sa lugar nila recently. Oo. At marami ang tinamaan, lalo na sila. At isa lang ang wish niya. No, naka-identify tuloy ako. Ang wish niya ay sa kanyang birthday, makakailan ng spaghetti kasama ang kanyang mga kaibigan at barkada. Dahil malabo itong mangyari, dahil katatapos na ng bagyo, tinamaan sila, at labi dun sa pangyayaring yon ay yung kanyang healing ay mukhang imposible. Kaya nagulat siya nung araw ng birthday niya, nakita niya na mayroong spaghetti, kaya nag-post siya. At nakakain din ng kanyang mga kaibigan. Pero sa likod nun, may kwentong napakaganda. Diba? Dahil kapos sila, at ang kanyang nanay, kahit na isang guro, kung di ako nagkakamali, ay kapos dahil namatay ang kanilang abay. Oo, at siya maraming problemang iniisip at wala din siyang pera at ang dami niya ng utang. Pero yung natitira niyang 300 pesos ay kanyang ipinagluto ang kanyang anak ng wish nitong spaghetti sa kanyang birthday. Makikita nyo, mga kapanalig, yung sakripisyo ng isang ina. No? Makikita ninyo na gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. No? Nakakatuwa po yun. Makikita nyo po yung
yung kwento na yon na nag-trending at sa pagte-trending ay nakita natin na nagsakripisyo po ang isang ina. Yan po siguro ang isang magandang halimbawa ng tunay na puso ng isang ina. Kaya kung akin ho pinagninilayan ito, wala naman po sigurong maganda na kwento, no? Lalo na kung babasihan natin sa mga banal na kasulatan, yung story din ng isang nanay na nasakripisyo, di ba? Naalala ninyo yung nakatala sa first book of Kings, chapter 3, no? Kung saan ay hinighlight doon yung karunungan ni King Solomon. Diba? Pero there is another story na magandang ating balikan at pagnilayan ngayon habang tayo ay nagdiriwang nga po ng mga nabanggit ko, no? Mother's Day later on, this is a month for Mary, na meron tayong tingnan na maganda doon, na isang punto doon sa kwento doon, sa nasulat at nakwento doon sa first book of Kings chapter 3. Diba? Naalala po ninyo yung kwento ng pagsasakripisyo ng isang nanay. No? Diba? Doon sa kwento ay narinig natin na sa isang bahay mayroong dalawang babae na parehong nabuntis, silang dalawa lang daw doon sa bahay at nagkaroon sila ng anak pareho na isinilang. Pero isang umaga ay nakita na isang bata ay patay. Diba? Oo. At ngayon ay yung babae na nagkwento, no, na yung kanyang anak daw ay hindi yung patay, kundi yung isa na buhay, ay narinig natin na they went to the king, no? At they want to settle their problem. Kasi both of them were claiming na yung batang natirang buhay ay kanilang parehong anak. At ang kwento ng isa, during the night, sabi niya, the woman's son died, no? Because she lay on him. So kaya at the middle of the night, no? Kinuha daw yung kanyang anak, ilagay sa kanyang side yung patay, at kinuha yung buhay niyang anak. So, to make the story short, mga kapanalig, nasa harapan sila ni Haring Solomon. At dahil one woman claimed na anak niya to, yung siya nag-claim din na anak niya, ay talagang lumabas ang karunungan ni King Solomon. At ano pong nangyari? Sabi niya, bigyan niyo ako ng sword. Okay. At sinabi niya doon sa dalawang babae na sige, paghatian yung dalawa, putulin niyo yung batang yan, paghatian ninyo. Doon lumabas ang tunay na puso ng isang ina. Siyempre, so nagmakaawa yung isang babae, no? At sabi niya, ile-let go niya na, basta mabuhay lang yung bata. So, doon napatunayan ni Haring Solomon at ng marami kung sino talaga ang tunay na ina ng batang naiwan na buhay dun sa bahay na yon. So, napakagandang kwento na naririnig natin, pero kuminsan, ang na-highlight dyan ay ang karunungan ni King Solomon. But the other thing that we should also focus, mga kapanalig, ay makikita nyo kung kaano kadakila magsakripisyo ang isang ina. No? Hindi niya kaya, no? Kahit sino siguro, na mapariwara, di ba? At masaktan, or even mamatay ang kanyang inosenteng anak. So, this is perhaps one of the greatest story of sacrifice na maipapakita natin sa kadakilaan ng puso ng isang ina. Sinasabi nga natin na as a mothers, no, there are many things, no, we would do for our children. And kung tatanungin natin ang isang ina, handa siyang magsakripisyo
at ibigay ang kanyang buhay, no? Para sa kanyang minamahal na anak. Kaya mga kapanalig, makikita po ninyo, no, sa madami pong kwento na ating napakinggan, kapag ang isang magulang, lalo na ang isang ina, sinasabi nila na when they enjoy or started to embrace the vocation or call of being a mother, and that's the time that they are deeply used to it, na maging isang magulang, isang maging ina, no, doon lang nila nare-realize na sila ay hindi talaga para sa kanila. So, I'm just saying that they began to realize that it was not actually about them. It's not actually about the person that they used to, that they tend to become, no? Not on their own, but everything now belongs to others. Kasi kapag ang isang ina, lagi natin sinasabi, noble, God's calling and holy calling, a noble vocation, that's true. Sapagkat laging selfless po ang point na ginagawa ng isang ina. No? At malalaman po natin yan the moment that they gave birth. No? Kaya nga makikita po ninyo sa mga kwento nila, parang nakakalimutan nila ang sarili nila. No? From the moment that they gave birth, from the moment that they live, no, this world, laging ang iniisip, laging ang binibigay ng importansya at prioridad ay ang kanilang anak. Kaya makikita nyo isang punto dito mga kapanalig. In giving life, no, the mothers also have given their own lives away for their children and for their loved ones. No? No? The moment that they give life to a certain creature, a certain human being, they have also given their own life away from their loved ones. Alam niyo po, naalala ko yung kwento ng isang seminarista na every weekend siya po ay inahatid ng kanyang nanay sa seminaryo. Dahil once a month ho, siya po ay nakakauwi every weekend, no? At umuwi sa kanilang bahay. Alam niyo po, itong seminaristang ito ay kung minsan nahihiya siya sapagkat yung kanyang clerical, no, na puti, hindi po ganito. Ganito po pero puti. Medyo luma na. At siguro baka nahingi niya lang yon or talagang kupas na. Kaya one time, nag-request siya sa kanyang nanay na kung pwede na siya ay bilhan sana ng kahit bago na polo na pagagamit. Pero sabi ng kanyang nanay, titignan ko anak, titignan ko. Alam niyo po, after 2 months, no? 2 months, bumisita ang kanyang nanay sa seminary at tuwang-tuwa yung kanyang anak sapagkat ang nanay ay may dalang bagong polo para sa kanyang anak. Okay? Kaya lang, napansin ng kanyang anak, itong seminarista, na ang kanyang nanay ay mayroong black eye sa mata. Nagulat siya at nataranta. Kaya tinanong niya, nung una ayaw magsabi ng nanay. But eventually, the mother shared what happened. Alam niyo po nangyari, ang nanay pala ay sinapak ng kanyang asawa at nagbunga ay black eye. Bakit po? Sapagkat ang tatay po ay mayroong bisyo ng pagsusugat. At ito palang nanay ay nagtago at nag-ipon ng pera para ipambili ng polo nitong seminarista. Okay?
So, noong natagpuan ng tatay, gustong kunin yung pera. But the mother never allowed that to happen. And the consequence was, she was hit by her husband in order to keep the money to buy for the needs of her child. Nakaka-touch ho. Pero mga kapanalig, nagpapakita ng tunay na puso ng isang ina. Na gagawin ang lahat, ang kanyang makakaya para protektahan, para ibigay ang lahat sa kanyang anak. That's why I'm right in saying that when a mother gave birth or in giving life to a certain human being, she also have given her own life away for that loved one or for that children. No? Kaya napakaganda na sa panahong ito ng buwan ng Mayo, mga kapanalig, ay atin na binibigang halaga at muli nating binibigang pansin ang mga pagsasakripisyo ng ating mga ina. No? Ng ating mga ina. Kaya nga sabi natin, I'm sure narinig nyo na, no? Sabi, God cannot be everywhere and anywhere. That's why He created mothers. Okay? To take care of us. To look after our needs. And also, to feel, no? That God is near to us through the love of our mothers. Di ba, mga kapanalig? Kaya po, itong buwan ng Mayo ay nagpapakita sa atin ng pagkakataon para ma-discover natin uli yung tinatawag nating mother's maternal love. Living, no? The sacrifices and the affections that we children experience through our mothers. Kaya po, napakaganda ng topic, puso ng ina, puso ni Maria. Kaya sa puntong ito, sino pa ba ang magandang example ng pagiging isang mabuting ina? No? E di, wala pong iba kung hindi ang ating mahal na ina na si Maria. Sa buhay natin, at marami na tayong narinig, na may mga ina, iba-iba, no? Ang sitwasyon. Mayroong maraming anak, mayroong kokonti, mayroong mga iba't iba. Pero at the end of the day, ina pa rin. Inang nagmamahal, inang nagbibigay ng sarili. Kaya po, no, may mga pagtatanong at pagkukumpara, no? Pagdating sa pagiging ina ng ating mahal na inang si Maria. And in my reflection, that I do believe that Mary's experience as a mother is really radically, no, different experience of motherhood from the rest of the mothers. Pwede natin sabihin na, tama, Father, kasi isa lang naman ang kanyang anak. Meron pa siyang saintly husband na si Saint Joseph, no? Who silently is supporting her in every decisions na ginagawa niya. Di ba? At meron siyang isang anak na hindi pasaway. No? Meron siyang anak na namasunurin. At meron siyang unfathomable heavenly reward na naghihintay sa kanya. Kaya siguro si Maria bilang isang ina, actually, did not have to worry kung tama ba ang ginagawa niyang pagpapalaki, kung siya ba ay, in a wrong path in rearing her child. Oo. Kaya nga, I think, Mary's history as a mother gave us a altering fiat at the Annunciation.
So, nakikita ko po doon that her surrender, no? To be the mother of God is basically a consent that warrants immediate surrender. An immense and at the same time an ongoing expression of her fervent and love for God. Kaya po yung kanyang pagiging ina, sa tingin ko po, when she surrendered her life to God, she opened, no, her heart, not only her womb, to the Holy Spirit. The Holy Spirit who somehow gave that power, so powerful, virginal womb, that God's child would come forth 9 months after. That's the kind of love the world's greatest mom is made of. And her life with our Lord Jesus, no, was not without heartache. No, na kala natin at iniisip natin kung minsan, matatandaan po ninyo, di ba? Anxiety of 3 days. She and Joseph searched for the child Jesus. Losing sight, no? Or having lost sight of him on a family road trip to Jerusalem is something that also experienced not only frustration but also stress on the part of our Blessed Mother. Yung bang Jesus began His public ministry, nakita natin dun sa wedding at Cana, no? When He launched her son into His ministry at Cana, nakita natin yung radical trust and courage, but at the same time, Mary's, hindi naman pag-aagam-agam, pero yung pagkakataranta niya. Kaya nga, nilapitan niya agad ang kanyang anak. Nag-worried din siya. No? And of course, we know very well the road to Jerusalem na tinahak ng kanyang anak na namatay at nagtapos sa Calvary. And of course, it is impossible to think of Mary without calling to mind an image of Michelangelo's Pieta, na kung saan isang ina, a grieving mother, a crushed mother, holding a lifeless body of her beloved son. Kaya in short, nakita ni Maria ang lahat, and that makes her perfect model for all of us. No? No matter how few or how numerous our children, and no matter how great or how hidden our crosses, the mother's love, like our Blessed Mother, for her child and for her children, show us the power or the radical power of surrender of oneself and the beauty of a heart fully available to lead one's vocation. No? Kaya natutuwa ako kapag tayo ay nagdadasal araw-araw, lalo sa buwan ng May, ng Rosary, nag-offer ng mga flowers and other Marian activities. Sapagkat sa tingin ko, iyan ang ating lang din pamamaraan in order to honor our Blessed Mother. And to somehow show on our part na tayo nag-struggle na sumunod sa Kanya. I'm sure ang lahat ng nanay, no, pinipilit sundan si Maria. Ba? Pinipilit sundan ang nag-iisa nating ina na si Maria. So, Mary, as a mother of God, is also our mother. Tatandaan po natin yan. And we often call the Blessed Virgin as, sabi nga, cause of our joy. Di ba? Isa yan sa mga napakagandang titles
na dinadasal natin sa litany. Mary, cause of our joy. So, in celebration of Mother's Day, in celebration of Marian month of May, no? Makikita po natin yung role ng mother sa family, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society. And of course, how our spiritual mother, the Blessed Virgin Mary, also influenced our faith, no? Our relationship with her Son. Kaya po, mga kapanalig, no? Bawat bata na pumapasok sa mundong ito, nagpapaalala ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero, huwag natin ding kalimutan na yan ay nagpapaalala din ng pagmamahal ng isang ina para sa atin. Dahil, of course, every child deserves to feel God's love through their biological mothers. And of course, the Blessed Mother's love through their biological mother. God gave each one of us an angel, and that angel is our own mother. Every woman is called to be a mother. A woman has been given one of the greatest privileges in the world of molding and nurturing a living soul. Kaya nga po, sabi sa Bible, di ba? Sa St. John, chapter 19, verse 27, motherhood is making tangible the loving heart of God. Mothers are to be keepers at home. So to summarize, simple lang ho. Bakit ba nabubuhay ang tao? Dahil tumitibok ang ating puso. Ang mga ina ang nagpapatibok ng bawat tahanan. No? The mother is the heartbeat of the home. And the Virgin Mary is the ultimate role model for mothers. She is the mother of all mothers par excellence. Why? Because Mary portrays traits of holiness, piety, and humbleness. So, alam nyo ho, mga kapanalig, sabi nila, lalo ngayon, maraming ako naririnig na may mga beauty pageants, no? And of course, naging natural na rin siguro sa isang babae na magpaganda, mag-ayos, no? Okay, I don't have any problem with that. Maganda po 'yon, tama po 'yon. Pero tatandaan natin, a woman should develop as a person and invest not in outer beauty, but in true inner beauty. Bakit po? Sapagkat simple lang ating explanation. Physical beauty never lasts, but inner beauty will last forever. Our bodily beauty will only deteriorate with time, but our inner beauty will continue and will last forever, even in eternal life. And Mary developed an inner beauty. She possessed a great deal of humbleness. No? Hindi naman siya babae na concerned masyado at mayabang, no, sa kanyang nature, but rather content on being the servant of God, the handmaid of the Lord. Let it be done to me. And she took on the responsibility of raising the Messiah with dignity and enthusiasm. She thought of herself
as unworthy servant of the Lord, unworthy of the task. Kaya when we honor, when we respect a mother, particularly our Blessed Mother, we should understand the love and respect we owe to our Heavenly Mother. If we love our earthly mother so dearly, how much more should we honor our Heavenly Mother? No, kahit yung po mga babae ho siguro dyan na walang anak, can always relate to our Blessed Mother. There are many of these like religious, who dedicate their lives caring for the people in the church. Those women who are involved, deeply involved in pro-life movement or caring, mga abandoned children, yung mga single blessedness na nag-aaruga sa mga batang tinataboy ng lipunan, nagde-defend sa buhay. So, I'm sure they are, in a way, relate to our Blessed Mother. And this woman na mga nabanggit natin are also, in a way, deserve respect and honor as to relation to mothers. Kaya po sa encyclical ho na sinulat ni Pope Emeritus Benedict XVI, Deus Caritas Est, and I quote from that encyclical, sinabi na doon, Mary has truly become the mother of all believers. Men and women of every time and place have recourse to her motherly kindness and her virginal purity and grace in all their needs and aspirations, their joys and sorrows, their moments of loneliness and their common endeavors. They constantly experience the gift of her goodness and the unfailing love which she pours out from the depths of her heart. Number 42 of encyclical Deus Caritas Est. So how can we confine honoring a mother of this stature to only few, or for this month or a few years? Diba? So in honoring her, we have a great model to emulate, and how Christ honored his mother. If it is good enough for Jesus, it should be good enough for us too. So it was none other than Jesus who gave Mary to John and us from the cross. Diba? Doon sa paanan ng krus mismo, ibinigay at ipinagkatiwala ni Kristo ang kanyang ina kay Juan sa ating simbahan at sa ating lahat. Kaya remembering these sacrifices which a mother makes, we can only thank our own mother, our Blessed Mother, to pray for them. And of course, one way is to spend time, to spend time with our mothers. Alam niyo ho, si Maria ay sa akin hong konting nabasa at napag-alaman, at siguro alam niyo na naman po lahat, at kaya nga tayo ng mga iba't ibang mga titles, may mga iba't ibang attribution sa ating mahal na ina, sapagkat makikita po ninyo na hindi naman talaga tayo iniiwan ni Maria. Di ba? Oo. Napapakita niya sa atin ang isang halimbawa ng ina na hindi iniiwan ang kanyang anak. Okay? As I have said, a mother nurtures, a mother teaches,
but mostly a mother loves. And that loves of a mother ay nako-concretize sa kanyang pagsusumikap na laging nandun sa bawat yugto ng buhay ng kanyang anak. At laging hangad niya ay mapabuti at gagawin niyang lahat para mapabuti ang kanyang anak. Whether that our biological mothers, whether that our spiritual mother, the Blessed Virgin. Ano po ang patunay ko? Di ba, makikita po ninyo na ang isang ina, no, when he decided to have a child, is to decide forever to have her heart go walking around outside her body. Anong ibig pong sabihin? Na siguro ho mag-a-agree po kayo at ang lahat po ng ina sa akin that our mother's call is really love. They really meant that we have taken their hearts. No? Ginagawa nila po yan not out of obligation, but out of love. No? Kahit po tayo, mga anak, if we grow and move away from home, we never run or take away from the love that transforms a house or a home to a home that the mother is the heart of the family. So, ang ibig ko lang pong sabihin na tayo man ay lumaki, nagkaisip, may mga naabot sa ating buhay, kadagdagan ng ating mga kaalaman, pero hindi natin maitatanggi na ang pagmamahal ng isang ina ang puso ng ating tahanan, puso ng ating pamilya. One of the ways that we have experienced Mary's love, no, sa ating buhay ay makikita niyo po is basically we saw her throughout history. Okay? Over and over again, she appears to various people throughout the world, no? To lead them saan? Sa kanyang anak. Yun naman ang ginawa at patuloy na ginagawa ng ating mahal na inang si Maria, na laging palapit, paalalahanan tayo na lumapit sa kanyang anak. She was there in Saragossa, Spain. No? Oo, in the year of 40 as Our Lady of Pilar. Diba? Appearing to the Apostle James na pinagdiriwang natin ngayong araw ang kapistahan ng magkapatid na Philip and James. No? In the year 40 as Our Lady of Pilar, Mary was there in Saragossa, Spain. She was there also in 352, appearing, no, to Pope Tiberius and John of Rome and his wife. Ano doon? Telling them to build a church that would become the Basilica of Mary Major. She was there in Mexico. Di ba? Ano pong ginawa niya? 1,000 years later, increasing the faith of the Catholic Native Americans and the Spanish missionaries of the New World at Guadalupe. She was there also in Vietnam in 1792. Our Lady of Lavang, giving solace and healing of persecuted Catholics. She was there in La Salette, France, in 1846. And in Paris, of course, ayan, nakita niyo sa likod ko, giving miraculous medal to Saint Catherine Labore in 1870. She was there at Lourdes.
on the border of Spain and France in 1858. She was there in Ireland in 1879 and in Fatima, Portugal in 1917. There are many other apparitions of Mary, all resulting her love for us and all calling us to a deeper love for her Son. For that is what a true Christian mother does. A mother loves. She loves God. She leads her children to love God. Kaya sa atin hong panahon, mga kapanalig, no? Sa atin hong pagbibigay at pagninilay sa ating mga ina at nag-iisang inang si Maria ngayong buwan ng Mayo. Sana ho yung ating devotion at pagmamahal kay Maria ay should not also distract us from our love and devotion to Jesus. Kasi ho, kapag yan ang nawala, hindi rin ho natin napi-please. Hindi rin po natin nabibigyan ng para kaukulang paggalang at pagpapahalaga ang ating mahal na ina. Tandaan nyo, si Kristo mismo, He gave us Mary to be our mother so that we might always be guided by her to her Son. Okay? Kaya sa atin hong pagpapatuloy ng ating pagninilay, pagpapahalaga sa ating mga ina ngayong buwan ng Mayo at pagbibigay din ng halaga at pagmamahal sa nag-iisa nating inang si Maria. Sana masundan natin ang ating mahal na ina. No? Alam ko po ngayong pandemya, marami tayong mga iniisip, maraming mga bagay ho ang nabago, marami po mga bagay ang mga hindi natin inaasahang nangyari, maraming mga nangyayaring away-away, maraming nangyayaring mga panghusga, maraming nangyayari na mga bagay na hindi maganda. Pero makikita po ninyo at pansinin din po ninyo na ngayong panahon ng pandemya, marami ang magagandang bagay din nangyari. Marami ring mabubuti ang lumalabas, no? Dahil yan sa kontribusyon, no, ng mga pagpapala at pagmamahal na atin din naman hong nakuha sa ating biological mothers and at the same time sa ating ding spiritual mother na si Maria. Kaya sa atin hong panalangin ng Oratio Imperata, no, papansin nyo na kahit na i-revise ng ilang beses, we never disregard the role of Mary. No? And we always seek her protection and care. And most of all, no? The love that somehow is always there and constant to lead us to her Son. At si Maria, hindi umaalis sa atin. Ginagabay niya talaga tayo. At lagi nandyan, tulad ng isang ina, na handang magsakripisyo, handang ibigay ang sarili para sa kapakanan ng kanyang anak at mga anak. Kaya po sa puntong ito na sa ating pagninilay po, sa ating mga ipagdiriwang, mahalin po natin ang ating mga ina at patuloy ho natin palaguin ang ating devotion kay Maria. No? Sa tingin ko po, ang isang mahalagang pagpapakita ng pagmamahal at pagbabalik sa magagandang bagay na ibinigay nila ay maging mabuting tao tayo. Dahil galing tayo sa kanila. No? Nagmula tayo sa kanila. At siguro, matutuwa sila kapag nakita natin at nakita natin sila, nakikita nila tayo na isang mabuting anak at mabuting tao na merong paggalang, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. And I'm sure they're very much happy na yung kanilang pinagpaguran, yung kanilang pagsasakripisyo,
hindi nabalik wala. Kung hindi nagbunga dahil din sa kanilang magandang halimbawa sa atin. Kaya never forget this coming Mother's Day to say thank you and offer one Hail Mary for our mothers. And at the same time, let us also love and honor the Blessed Mother, always there, standing not only at the foot of the cross, but also standing all the way in every moment, in events in our life, to always guide us and lead us to her Son. Okay? So let us pray for our Blessed Mother, let us pray for all our mothers, and let us always ask the protection and care of our Blessed Mother. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Father Joel. Ayan, maraming salamat po sa pagbibigay po ng spiritual talk para sa ating mga kapanalig. Nako, kamusta po kayo? Kamusta po kayong lahat, mga kapanalig? At narito na po si Baby Love. Ayan. Ayan, kami po ay muli nagbabalik. Ayan, good morning po sa mga bagong tutok pa lang po sa ating programang Kapanalig Day. Isang masayang umaga po sa ating lahat. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Yes, magandang umaga. At syempre, isang mapagpala. Ayan, maraming salamat syempre kay Father Joel Rescover sa kanyang napakagandang spiritual talk. At sana po lahat po ng ating mga kapanalig ay merong natutunan na naman ngayong Mayo na ito. Oo nga. At ready ka na ba, Camille, para sa ating mga papremyo? Siyempre, pag Kapanalig Day, hindi nawawala ang papremyo. Yes na yes. Meron ba tayong cash ngayon? Ma'am Apple, may pa-cash po ba tayo? Baka abunuhan ni Ma'am Apple. Ay, batiin lang natin yung ating mga co-coordinators ng Kapanalig. Ayan, si Brother Lloyd Gomez at si Brother Edison Kirob at syempre si Sister Erica na busy na gumawa ng ating raffle. Oo, at wag mo rin kalimutan si Runiel. Oo. Sabi ni Runiel, kalimutan na naman ako. Ayan, happy viewing po sa ating lahat. Happy viewing sa mga taga-Caloocan. Ayan, magandang morning po sa ating lahat. Ayan, kukunin ko na muna ang ating raffle. Ayan. Yan, live na live po talaga tayo. Ito ang patuloy na live na live. Ito na. Live na live. Gusto ko lang din pasalamatan ang ating department head sa social media. Walang iba si Miss Cindy Gorospe at siyempre ang katuwang natin ngayong umaga. Si Miss Anlene. Isa sa pinakamagandang nilalang sa balat ng radyo. Miss Anlene. Ayan. Eto na, ready na tayo. Ano kaya ang papremyo ngayong umaga? Ayan. Ano nga ba? Hindi. Ang mananalo po ngayon ay mag-uwi ng Veritas shoulder bag. Yun. At siyempre, kasama po ang Veritas wallet. Yes, at other kapanalig items. Okay, narito na ang maswerteng nanalo. Congratulations po sa inyo, kapanalig Rowena Delavin. Ang ganda na apelyido. Ang ganda ng apelyido. Parang pangalan. At saka pang mayaman talaga pakinggan. Delavin. Ayan, ang susunod na winner ay si kapanalig Evangeline Olivar Velasco. Ayan, sige, bunot ka pa pare ko eh. Bali ang mananalo po ngayon ay 5. Yes, and gusto ko lang ipahabol, maraming salamat din po kay Sir Roy Mark. Yes, maraming salamat po Sir Roy. Ayan. Isa sa alam ko mas matangkad daw kay Sir Oo naman. Oo, kasi kitang-kita naman kayo sa camera. Hindi naman nila nakikita si Sir Roy. Tuwan-tuwa siguro si Tita Yet. Ay, binabati ko si Tita Yet, si Tita Amor, si Tita Ana. Yan, good morning po. Congratulations sa kapanalig Nida Robles Gesulga. Nida Robles Gesulga. Pangilan na to, Camille? Pang-apat po. Pang-apat na. Yes. Para hindi ka sigurado. Hindi, sure ako. Next po, congratulations sa kapanalig Yolanda Bravo. At ikaw na, Camille. Ikaw naman. Sige. Ayan, ang ating huling winner ngayong buwan ng Mayo. Yes. Ay si kapanalig Mary Gina Palian.
Ate Camille, ulitin mo na lang Ate Camille yung mga nanalo po. Sige. Ito po mga nanalo ngayong araw, si kapanalig Mary Jean Palyan. Habang hirap na hirap si Ate Camille. Pasensya na po, maliit ang kamay. Ayan. Sana Si kapanalig Rowena Delavin. Yes, Kung congratulations. kayo po ay nanonood ngayon, ha? Kung kayo po ay nakatutok pa rin sa ating live, Nida Gesulga. Wow. Ayan, nakabukas naman na sir. Oo. At si kapanalig Yolanda Bravo. At ang huli, si kapanalig Evangeline Olivar Velasco. Kung kayo po ay nakatutok sa ating live ngayon, i-message nyo po ang Kapanalig Community Facebook page. ang Facebook page para po mapadala po namin sa inyong address at message nyo lang po ang inyong contact number para po matawagan po namin. Tama. At kung hindi pa po kayo nakakapag-follow po sa ating FB page, huwag niyo po kalimutan, i-follow and i-like ang ating FB page. Search nyo naman po ang Kapanalig Community. At meron din tayong YouTube channel. Yes. Ano ba ang ating YouTube channel? Sige pare ko, sabihin IT Express. Kayong mga yes. No? Follow nyo rin po yan ang ating IT Express. Oo. Ayan, at syempre, ang ating Kapanalig Community. At syempre, ang iyong YouTube channel. Sige, plug mo na, huwag ka nang mahiya. Mahiya ko. Maraming salamat po. Pasalamatan natin ang ating mga kapanalig na nakatutok sa kanilang mga tahanan na patuloy na sumusuporta sa ating Kapanalig Day. At kunin na rin natin ang pagkakataon na pasalamatan po ang ating mga benefactors din po ng Radyo Veritas. Maraming salamat po mga kapanalig dahil kung hindi po dahil sa inyo, kami po ay wala dito. Opo. Hindi po may pagpapatuloy ang mga ganitong pagtulong. event. Yes, Totoo po yan. Kaya kami po ay lagi po nagpapasalamat. Thank you Lord dahil binigyan niyo naman po kami ng pagkakataon na magkita-kita, makita po namin hindi natin sila nakita eh. Makita niyo kami. Natutuwa po ba kayo nakita kami? Sabi tita, hindi. Pagkapanalig day, huwag niyo po kalimutan lagi dapat maging masaya ngayong umaga, di ba? Tama. At kukunin ko na rin tong opportunity na to para batiin ang lahat ng mga kapanalig natin na isang huwarang ina. Yes, amen. Ayan, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sa mga, hindi lang sa mga nanay, sa mga nagpakananay. Yes. Ayan. Nanay na tatay pa. Yes, diba? Tama. Sa mga single mom dyan, happy Mother's Day po. Yes. And happy Mother's Day na rin po sa aking nanay, si Emma Lopez. Ayan. Thank you po dahil may ganito po kayong anak. Baka maiyak ako na lang po salamat. Oo. Ayan at syempre, maraming salamat din syempre kay Father Joel sa kanyang napakagandang spiritual talk ngayong araw. At ito na po, kami po ay magpapaalam na. Tama. At maraming salamat din po pala sa ating department head sa pagbibigay ng pagkakataon syempre na magkaroon pa rin ng Kapanalig Day at lalo na sa management po ng Radyo Veritas. Yes. Sa panguna po yun ng ating presidente po. Si Father Anton Pascual. Yes, amen po yan. At muli, kami po ang inyong kapanalig. Ako po si Camille Mongcal. At ako naman po si Coy Lopez, ang kumpara nyo sa balat ng radyo na nagsasabing, sumain nyo ang katotohanan.